Magandang gabi sa bawat isa. Muli, night devotion tayo. At ngayon ay dito na tayo sa chapter 22 ng Isaias. Pero sa ngayon, ay explain ko muna kung ano yung aking natutunan dito sa verse 11 hanggang 16 ng chapter 21. At yun, ang aking natutunan dito, sabi dito sa verse 12, sumagot ang bantay, mag-uumaga na ngunit muling sasapit ang gabi. Bumalik na lang kayo kung nais ninyong magtanong muli. Ang nakita kong aral dito at ang aking natutunan dito, sa kabila ng ating pag-asa na ating nararanasan mula nung tayo ay nakakilala sa Panginoon, makakaranas pa rin tayo ng pagsubok sa buhay. At yun, ang aking natutunan dito. At sabi sa unang Korinto, chapter 10, wait lang, hanapin ko. Chapter 10, verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malagpasan ito. At yun, base sa aking pagkakaunawa dito sa verse 13, na related, na konektado dito sa verse 12 ng Isaiah chapter 21, verse 12, na sa panahon na tayo ay sinusubok ang ating pananampalataya, ang ating pagtitiwala sa Panginoon, nawa tayo ay magpakatatag at patuloy na magtiwala. May mga tao na mag-question sa atin kung ano ba yung naging epekto or ano ba yung naging tawag doon? Yun nga, naging epekto sa ating buhay mula nung tayo nakakilala sa Panginoon, na sa palagay nila ay parang wala nagbabago sa atin. Nawa ay patuloy lang tayo na magtiwala sa Panginoon at magpakatatag. At yun, sa panahon na tayo ay tinatanong, ano ba yung naging epekto, parang wala naman nagbabago sa inyo, sa inyong pamumuhay. May mga ganun tao nagtatanong, parang, alam mo yun, huhusgahan ka, tapos meron pa magsasabi sa iyo na, nako, wala namang mangyayari sa iyo dyan, bakit ka pa mag-aano dyan? Mag-ano ka na lang, magtrabaho ka na lang, huwag ka na lang umattend ng simba, magpaka-ano ka na lang, magpaka-busy. Ganun. May mga ganung tao na talagang, alam mo yun, susubukin yung iyong pananampalataya. Pero nawa, tayo ay magtiwala at maniwala sa magagawa ng ating Panginoon. Dahil yung pagsubok na ating nararanasan or ating mararanasan, sabi sa verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. So, yung mga pagsubok na ating nararanasan, hindi lang tayo yung nakaranas, kundi naranasan din ng ibang tao at tapat ang Diyos sa atin. At hindi niya ipapahintulot na tayo ay subukin sa
higit sa ating makakaya or sa hindi natin kakayanin or hindi natin kaya. At yun, tapat ang Diyos sa atin at bibigyan niya tayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malagpasan ito. Yun. Yun po yung sinasabi po dito sa verse 13 na related po dito sa verse 12 ng Isaiah chapter 21. At yun po, sana po ay naunawaan niyo po yung aking explanation patungkol po dito sa aking pong natutunan dito sa verse 21. Verse 12 ng chapter 21 ng Isaiah na related po dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13. At yun, ngayon po ay dito na po tayo sa chapter 22 ng Isaiah. At kung hindi nyo po naunawaan or medyo naguluhan po kayo doon sa aking explanation po dito sa verse 13 at verse 12 ng Isaiah chapter 21, pwede po kayo mag-comment dito po sa baba ng aking video. At yun po. Muli, patuloy po tayong manampalataya at magtiwala. Hindi porke alam niyo po yun, nakakilala tayo sa Panginoon at meron po tayong pag-asa na karanasan ay hindi na tayo makakaranas ng pagsubok. At sa panahon na tayo po sinusubok, tayo po ay magpakatatag at magtiwala sa ating Panginoon. Yun lang po yung may papahabol ko po na gusto ko pong sabihin at ang aking pong isa sa aking natutunan. At yun po, sa ngayon po dito na tayo sa verse 1 to 10 ng chapter 22. At siguro po, bukas ko na lang po ulit i-explain yung aking natutunan dito sa verse 22, verse 1 ng chapter 22, verse 1 hanggang 10. At yun po, medyo busy po kasi ng konti, kaya po siguro bukas ko na lang po i-explain. At ngayon ay umpisa na po natin. Anong nangyari sa inyo? Bakit kayo lahat ay nagdiriwang sa bubong ng inyong mga bahay? Ang buong lungsod ay nagkakagulo, puno ng ingay at kasayahan. Ang mga anak mo'y namatay, hindi sa pamagitan ng espada, hindi sila nasawi sa isang digmaan. Nagsitakas ng lahat ng inyong mga pinuno, ngunit nahuling walang kalaban-laban. Ang lahat ninyong mandirigma ay nabihag na rin, kahit nakatakas na at malayo na ang narating. Kaya sinabi ko, pabayaan ninyo ako, hayaan ninyong umiyak ako ng buong pait. Huwag kayong magpumilit na ako'y aliwin dahil sa pagkawasak ng aking bayan, sapagkat ito'y araw ng kaguluhan, pagyurak at pagkalito na itinalaga ni Yahweh ang makapangyarihang Panginoon sa libis ng pangitain, araw ng bagsak ng mga pader, araw ng panaghoy na marinig sa kabundukan, dala ng mga taga-elam ang kanilang mga pana, sakay ng kanilang mga karwahe at kabayo, at dala naman ng mga taga-Kir ang kanilang kalasag. Ang magaganda ninyong libis ay puno ng mga karwahe, at sa mga pintuan ng Jerusalem ay nakaabang ang mga kabayuhan. Kabuhayan po pala, sorry. Kabuhayan
Ulitin ko lang verse 7. Ang magaganda ninyong libis ay puno ng mga karwahe, at sa mga pintuan ng Jerusalem ay nakaabang ang mga kabuhayan. Durog na ang lahat ng tanggulan ng Juda. Kapag nangyari ito, ilabas ninyo ang mga sandata mula sa arsenal. Sa araw na iyon, nakita ninyo na marami sira ang tanggulan ng lungsod ni David at nag-iimbak kayo ng tubig mula sa ibang ipunan. Binilang ninyo ang mga bahay sa Jerusalem at giniba ninyo ang ilan sa mga iyon upang gamiting mga bato sa pagpapatibay sa pader ng lungsod. At yun po, hanggang dito na lamang po muli. Kita-kits po tayo sa ating night devotion bukas po ng gabi. At bukas ko na lang po siya i-explain. At pagpasensyahan nyo na po yung aking pagkakabasa po dito sa verse 7 ng chapter 22 ng Isaiah. At yun po, God bless po sa inyo pong lahat. At marami pong salamat muli sa patuloy na pag-suporta nyo po. Bye-bye po.